Akala natin ang Boracay ay puro saya, party at pahinga. Pero paano kung yung excitement na naramdaman namin mapalitan ng takot na hinding-hindi namin makakalimutan? Ako si Cam at ito ang kwento ko. Noong November 2024, nagpunta kaming 8 magbe-best friends sa Boracay. Nagstay kami sa Station 2. Dahil marami kami, kumuha ako ng isang malaking family room, yung dorm type na kasya ang 7 at isang separate room para sa isa naming friend. Ang saya namin nung una, pero hindi namin alam may iba pala kaming kasama sa kwartong yun. Pagpasok namin sa room, sobrang luwag. May 3 bunk beds at isang extra bed. Perfect para sa barkada. Sabi ko kay Triz, "Uy, may balcony oh. Pwede tayong magsampay dito." Hinawi ko yung kurtina para buksan yung sliding door. Si Triz hindi agad kumibo. Later on, inamin niya sa akin, nung moment binuksan ko yung kurtina na yon, bigla siyang kinilabutan. Yung balahibo niya, tumayo lahat. That night, nag-start na yung mga weird na paramdam. Habang nagpapahinga kami, may kumatok. Narinig namin bumukas yung doorknob. Si John tumayo agad para buksan. Pagbukas niya, walang tao, walang staff, walang ibang guests. Baka hangin lang, sabi namin. Pero deep inside, alam namin na iba yung tunog ng pinto na pinihit kaysa sa pinto na tinulak lang ng hangin. Dinner time. Lumabas kami para kumain. Pero nung pabalik na, nakiusap ako sa kanila. "Guys, mauna muna kayo sa pool sa baba. Akyat lang ko saglit, kagamit ako ng CR. Alam nyo na, nahihiya ako gumamit ng banyo pag may ibang tao sa room." Sumama sa akin si Cici at Kay para kunin yung iPads nila. Tapos iniwan nila sa akin yung keycard. "Chat mo kami pag okay na ha," sabi nila. Nung bumaba na sila, nilock ko yung pinto. Pumasok ako sa CR. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, narinig ko yung pinto ng kwarto bumukas. Sabi ko sa isip ko, pinaprank ako ng mga to. Inantay kong magtawanan sila o sumigaw ng "huli ka." Pero tahimik. Sobrang tahimik ng room. Walang nyabag, walang boses. Doon na ako kinabahan. Chinat ko agad sila sa group chat. Done na. After a few seconds, bumukas ulit yung pinto. At sa pagkakataong yun, narinig ko na yung boses nila Cici na nagtatawanan habang pumapasok. Kung sila yung kakarating lang, sino yung pumasok nung una? Day 2 na at dito na nangyari yung hindi namin ma-explain. Nag-alarm kami ng 6 a.m. para sa island hopping. Nauna akong gumising at binuksan ko yung ilaw para mag-prepare. Si Yuki nauna ng maligo. Habang nag-aayos kami, nagkwento si John. Sabi niya, naalimpungatan daw siya kanina habang patay pa yung ilaw. Nakita ko si Cici. Sabi ni John, pumasok sa CR. Hindi lang yun. Pagdilat daw niya ulit, nakita niya si Cici na nakaupo sa chair katabi ng bed niya. Nagse-cellphone daw. Ang creepy part, walang reflection ng ilaw yung phone. Black screen lang, pero nakatitig si Cici sa screen. Hindi niya pinansin kasi antok pa siya. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung ayaw mong may humila sa paa mo mamayang gabi, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Biglang nagsalita si Yuki. Siya yung friend naming may third eye. "Alam mo," sabi ni Yuki, nanginginig yung boses. "May nakita rin ako kanina. May nakaupo sa paanan ng kama mo. Nakatingin sa'yo habang tulog ka." Tinry nilang i-describe yung nakita nila. Pareho sila ng description.
kamukha ni Sisi. Pero nung mga oras na yon, si Sisi ay mahimbing natulog sa pwesto niya. Hindi si Sisi yung nakita nila. May nanggagaya sa friend namin. Day 3 na at takot na kami. Pagbalik namin galing sa water activities, tumambay kami sa room habang nag-aantay sa shower. Si Kay nakatalikod sa pinto. Sa harap ng aming lahat, biglang bumukas yung pinto. Wide open. Kitang-kita namin yung hallway. Walang tao, walang hangin. Doon na kami nag-decide. Aalis na tayo dito. Bumaba kami sa front desk. Tinanong namin kung may nagreklamo na ba sa room na yon. Tumawa lang yung staff. Sabi, "Kayo pa lang po ang tao dyan. Kayo at yung family sa tapat na room. Wala nang iba." Inofera nila kaming na lumipat ng room for free. Habang naghahakot kami ng gamit, ako yung naunang pumasok sa balcony para kunin yung mga sinampay. Nung nailipat na namin lahat sa kabilang room, same floor, dulo lang ng hallway, bumalik kaming 7 sa old room. Gusto namin mag-pray para hindi kami sundan. Pagpasok namin, dumiretso agad si Yuki sa balcony. Hinila niya pasara yung mga kurtina ng mabilisan. "Bilisan niyo na," bulong niya, halatang panik na panik. "Kahit isang prayer lang, bilis." Pumuwesto kami sa gitna. Si Sisi ang nag-lead ng prayer. Habang nagdadasal kami, sabay-sabay kaming kinilabutan. From head to toe, tumayo ang mga balahibo namin. Iba yung bigat ng hangin sa loob. Pagkatapos ng prayer, tumakbo na kami palabas. Sa nilipatan naming room, sobrang gaan. Ang sarap ng tulog namin. Akala namin tapos na. Pag-uwi namin ng Manila, pinadevelop ko yung photo sa film camera ko. Day 3, kumain kami sa Station 1. Nagpicture ako. Pero nagtaka ako bakit ang bilis na ubos ng shots ko. Nung nakuha ko yung scanned photos nung November 26, kinilabutan ako. Yung mga photos nakuha sa loob ng unang kwarto ay corrupted. Yung last 13 photos, corrupted. At yung pinaka-last picture, sobrang distorted. Hindi mo maintindihan kung ano pero parang may anino na nakahalo sa image. Nag-search ako sa internet. Naghanap ako ng reviews tungkol sa resort at sa specific floor na yon. May nakita akong review from March 2020. Isang guest na nagstay sa room na katapat mismo ng kwarto namin. Yung room na may pamilya. Sabi sa review, hindi sila makatulog. May nararamdaman silang kakaiba, mabigat, nakakatakot. Mukhang matagal na silang naghihintay ng bisita sa floor na yon. At sa kasamaang palad, kami ang napili nila. Tignan mo nga yung katabi mo ngayon. Sigurado ka bang siya talaga yan?